From ham and cheese insertions to flood control scandal, binalot ng kontrobersya si Senador Francis Cheese Escudero na nag-ugat sa umano'y bilyong pisong isiningit sa 2025 budget. Unang pumutok ang balita dito mismo sa Bilyonaryo News Channel. Narito ang agenda report ni Hannah T. Bago pa man umingay ang flood control scandal, nakaladkad na ang pangalan ni Senator Cheese Escudero sa di umano'y budget insertions. Hulyo pa lang, una ng binalita ng Bilyonaryo News Channel ang dokumento ng higit kumulang 142 billion peso worth of insertions umano ni Escudero noong siya pa ang Senate President. Iba-ibang lugar ang sites ng mga proyekto, mula flood control, roads, bridges at maging streetlights hindi nakalusot. Kalaunan, makailang beses pinabulaanan ni Escudero ang mga paratang. Kabilang ang tila pagbisita niya sa House of Representatives kahit holiday ang November 30, 2024. Sabi sa isang Politico report, yan ay para masigurong masisiksik umano ang 142 billion sa budget. Nitong buwan, bunsod ng flood control investigation. Saka na nagkakudeta sa Senado at pinalitan siya ni Senate President Tito Soto. Tumugma ang nakalap naming file sa naging pagkanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanyang salaysay, may listahan kasi ng mga proyektong nagkakahalagang 800 million pesos, kung saan 100 million dito para raw kay Escudero. Nag-e-exist din ang 5 projects na ito sa aming sariling dokumento. Yan ay flood control wall sa Valenzuela City at reconstruction of roads sa Marinduque. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Si Maynard Ngu na binanggit ni Bernardo ang di umano'y bagman ni Escudero na siyang tumanggap ng nasabing amount. Si Ngu ang Special Envoy of the President to China for Trade, Investments and Tourism. Sabi sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism, CEO si Ngu ng Cosmic Technologies Incorporated o mas kilala bilang Cherry Mobile na nag-contribute din ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero. Si Ngu rin ang may-ari ng Cork Wine Bar, ang meeting spot na binanggit ni Bernardo tungkol sa naging transaction. Ayon sa source ng Bilyonaryo, may 25.6 million losses ang nasabing bar noong 2024, a 33.2 million swing mula sa kita o profit nito noong 2023 na 7.55 million. Mula sa 205 million worth of sales nito noong 2023, bumagsak ito sa 68.37 million. Pagdating sa operating expenses, bumagsak ito sa 52.13 mula 62.11 million. Sabi rin ng source, mabagal ang reaksyon ng Cork sa pagbagsak sa sales nito. Yan ay dahil tila busy daw ang owners nito sa deal making. Si Joseph John Quirante, asawa ng kapatid ni Escudero na si Representative Marie Bernardet Escudero Quirante, pagmamay-ari ang 40% ng Cork habang 40% din ang kay Ngu. Kung President and CEO si Ngu, si Quirante naman ang Corporate Secretary. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, "Alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin." Ayon kay Bernardo, nangyari ang delivery ng 160 million pesos para kay Escudero sa first quarter ngayong taon. Matapos sa naging revelasyon ni Bernardo, hinalungkat ng netizens ang mga litrato sa Cork Wine and Bar. Spotted ang ilang photos ni Heart Evangelista sa nasabing bar na ine-endorso rin ang Cherry Mobile. Sa parehong bar, may groupie rin si Lawrence Lubiano na top campaign donor ni Escudero noong 2022. Kasamang anak niyang si Lemuel na boyfriend umano ni Claudine Co, pamangkin ni Congressman Zaldi Co. Lumitaw pati ang mga litrato ni Escudero kasama si Ngu at Quirante. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng palasyo kung sitting special envoy nga si Ngu. Pero anila, kung may dapat tanggalin, tatanggalin. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.